It does not neglect no defer, provision of practice with again. Higala, kumusta ang kalinaw, grasya o panginangin sa labong? Malinasab kita, no? Ato ang padayong panaguban, padayong kita, bro, no? Yes, bro. May buntag, may buntag. Good morning, good morning. Asa ka maanyag nga buntag ka na itong tanan. Nindot to ang kuhan. Murag ato anang kuhan. So, Palauman. pasensya na nga, nadismaya ka nga dili pa mag-election karong December. Murag naglibog ta. Oo, gani. Ano ba talaga, kuya? Ang rason, mabawra po kayo. Nya matod pa ni election lawyer Makalintal. Recycled ra siya katong niagi po sa una nga gi-declare Supreme Court nga dili pwede. So, unsa magyud? Pero nalagi din ha nga dunay part nga nakalibog ug makalibog. Asa dito? Yan naman. Wala may postponement sa mga balaod. Wala gani. Kunya unsa may imong babagan nga wala may postponement. Ang gikuan lang nga dili mag-eleksyon. Wala may ingon nga postpone. Lagi. Pero dili mag-eleksyon. Lagi. Unya unsa man nan. Unsa may pasabot ana? Ang una ang katong balaod muna di ba? Ang balaod nagingon nga eleksyon karong December, di ba? Mamanang kuan. Tungod nga tong Supreme Court ruling nga nag-declare ganito sa kuan no. Nga dapat ang eleksyon karong maabot nga December para sa bag-o na pod nga pamaagi sa katong termino. So ang balaod nga gipirmahan gitakda ang eleksyon sa November next year. Oo. Alang sa upat ka termino sa barangay kapitay sa Kasangguniang Kabataan. So manadako na po debatihon ron. Ato pa matiyon po kaya ato may makme. Kung sa ko yung kitsoriya na ba? Manda siya ang kuan, no? Office of the barangay official is not a valid ground to postpone the election. Sapagkat wala namang sinasabi doon na sa desisyon ng ating Office of Suprema na pag ikaw ay nag-set ng term of office, pwede ka mag-postpone ng halalan. Yeah. At saka itong ginawang batas na ito is very deceptive. Ano, it's full of deception. Malinglahon. Malinglahon nga balaod. Pag kayo lahat kayo nasa media, ang tanong lagi ninyo paano gano'n na pinirmahan na ng Pangulo yung batas na nagpapaliban ng halalan. Mga headlines na nagsasabing the President signed the bill postponing the barangay election. The President signed the bill to postpone this barangay election. Lahat, it speaks of postponement. Pero pag binasa ninyo ang batas nito, wala kang makikita kahit isang salita about postponement. Hindi nilagay ng ating mga mababatas ang salitang postponement. Ito ay isang panlilang, inililihis tayo sa katotohanan sapagkat kapag inilagay nga naman nila yung salitang postponement sa batas, ay parang bang ibinukulat nila ang mata ng Supreme Court sa kanilang desisyon na bawal mag-postpone ng halalan ng walang dahilan. Oh, klaro no? Klaro ang explanation. Pero ang dili klaro, unsa gitinuod? Ay mo kumpiyansa. Lagi. Kana bang Mag-eleksyon dili. Pero naman siya po na-mosaic ka na bang saktong rason. Katong itawag na to, i-concentrate na to sa barn. First time. Kanapon, daghapon ga protesta dito. Kaya dayon, kinapon na po sila na sense, kaya mula dili po din dayon. Daghang protesta karon dito sa Cotabato Cotabato sa barangay City. election na po. Dili, wala yung rason, pero dunay mga duha ka dagkong tawo nga mooy ilahang gitumbok gyud nga mooy Sinungdan. nagmingle. No ba? So, mao nang mga argumento na kung pananglitan ato anang Uyunan, atong uyunan. Tagaan karon og diskusyon ba? Oo. Uyunan na to. Uyunan nato nga doon na balaod nga gipirmahan. Kunya ang gipirmahan wala man nag-ingon nga mag-postpone sa eleksyon. Ang balaod nga naa pa is mag-eleksyon man sa December. No? Daghan. Asa may Daghan nga bahin nga pwede na to mahisgutan ka bahin ni ani. asa may matuman na na. Nga ginaingon nga it's unfair sa mga
elected, newly elected, Oh. na 2 years lang ilang term, na dapat supposedly 3 years sila mo experience as barangay kagawad. Karon, gi-amend ang katong mga balaod kabahin sa terms sa barangay kagawad into 4 years and 3 terms. Di ba? So, daghang na kanabang aspeto nga Makalibog. murag imuhang hunaon naunsa naman ni. Unsa gid ay sakto ani? Gigamit na lang ba ang mga barangay official para for the sake nga ma-promote, malipay o unsa ba? Mo man ihang rason gud ni presidente nga napagay nga nako mauyonan ining mga call ining mga seminars sa nationwide seminars barangay. Sus, glagot ko. Ako kay gasto. Pagkaman pagkaibalo nako one day ra. Traveling time na. Para lang makalugar po pamuli og buhol ng uban. Pastilan pagkaway hinungdan. Nga gasto sa gobyerno. Ako kayong gasto, unya one day ra ang seminar. Kanabang ayaw ninyo gamitan ng negosyo. Oy, kanabang naman kayo uban god nga may kamao na gyud ani ba? Nga magpa-seminar, magpa-kuan unya paghuman na sila nagko nga kuan ba. Nya, dimangkan sa adlaw ra seminar. Nya halos may mag 1 week dito. Mga gani. Di ba? Talagang unfair po sa mga katawhan nga napay daghang mga trabaho nun. Daghan pang lihoko nun. Unya pagkahuman mo seminar lang ka dito mo gasto pag yung ka. Uli na yun? Daghan lang suroy-suroy. Di ba? Talagang so, mo na siya ang kuan. Mo na siya ang mo na daghang usabunon. kanang gitawag nila og katong sa una nga kanang lakbay aral? Walang aral? Aral, ilahan pa itong Di naman nalakbay aral karon saan man? I-change naman to. Saan naman ron? Benchmarking. In English na. In English na. Nya, pag-abot ito, walay marka. Still lang. Pagkaway hinungdan. Kanabang kung mauyon. Pero balikan na to. Malagi. Balikan na to. Ang pinakarason niya, nato gani, as early as August 19, siya nga, sa Agosto 14, akong pirmahan. Gipirmahan gito niya, no? Yun siya nga... 12. 12. 12, nga wala mapirmahin sa 12. Malagi. Ingom siya nga, Tapay. sa Agosto 14, nakatakda nga, maglaps ang balaod. Mo dahil, maglaps na ang balaod, kundi niya pirmahan. May mahimo na siyang balaod. So, mangon siya nga, ako lagi nang pirmahan. Tungod kay nag-atubang kita og pinakadako nga elemento nga kinahanglan atong tapuson. Ingon siya. Paguhay pa lang, nakapahigayon ta og major elections. So, natong midterm election. Sunod, na po ang election sa BARM. So, dugangan pa na ito barangay election. So, sobrang na daw kayo. Samtang ang kumilik, naingon nga, we can handle, no? We can handle. Di ba? Kaya ra sa kumilik. Nya, anong, unsa may kuan diha sa BARM? Naka-budget naman. Correct. Ang kumilik ready naman sila. Correct. Para sa barangay election. So, unsa may rason? Unsa gyud ay? So, ang may tabo ana, unsa may posible nga may tabo? Questionon pa na karon. Na may sabagay. Before mag-December na pila ka bulan. So, kunya og moabot na lang ang December, doon na pa mga legal issues kay si Attorney Makalintal mo adto na mo itong Supreme Court. Di ba? So, unsa may tabo ron? No. Hold over. Nya pagkahuman na pod nanapay favorable nga decision ng Supreme Court nga mag-election gidi ay ipakita nga kuan kanabang mga diskusyon, mga punto legal po ni base ni Attorney Agra and the rest ng mga team sa barangay tayo. Niduting nila nga makuan ato ako ning kuan nga para mapaminawan na to. The filing of the certificate of candidacy ng mga supposed to be candidates ng BSKE. So, meron lang po tayong a month and a half para, I don't know baka makapag-desisyon ang Supreme Court. Ano yung tanong ko? Meron ba bang time para makapag-file si Atty. Makalintal? At meron ba bang time, kung sakali man, na makapag-desisyon ang Supreme Court? Kung babasahin natin yung batas, may visa na siya, effective na siya. Let me qualify that.
magkakabisa yung batas once ma-publish 15 days. in paper of general circulation or sa official gazette. Wala nang 15-day period. Wala na. So, ma-publish. Publish lang. Ma-publish for official gazette, newspaper, deemed effective. Okay. Kung ako si Atty. Makalintal, yun yung binabantayan ko. Kasi magpapile na ako ng kaso and I'm sure kapag aralan niya na ito, baka naka-ready na yung kanyang draft. So I think ready na siya mag-file. As maybe on the day or the day after ma-publish siya sa newspaper. So, ang like itong mga kaso nito, every time may questioning ka na batas, Supreme Court and Bank, yung 15 ang magpapasya muli dito. Okay. So, ang time frame po ni Atty. Mac is from now, may 15 days tayo. Just say September 1. Wala na yung 15 days. Wala nang 15 days. Wala na yung 15 days. Pwede na siya kung kailan ma-publish. Effective na, effective. Ngayon ni Atty. Mac. So, after 15 days. O niya karon kung i-publish pa after 15 days. Wala nang 15 days. Dili ba? Kung i-publish yun after 15 days, usa pa mo Take effect. Di ba? After Di ba? Kita may mag-vote sa pag-publish. Hindi special pwede. Di ba? Palagay ko ipapublish siya sa kanila. Sige. Oo. Ang primary point ng effectivity ay kung kailan siya mapublish. Yeah. Hindi ka na kailangan maghintay ng 15 days from publication before it takes effect. So, sir, and right now, dahil at the time it takes effect, kung akong COMELEC, wala akong dapat gawin regarding the barangay election. Kaya na magigawa. Lalabag ang COMELEC kung gagastos siya para sa barangay election dahil nag-take effect na siya. Pero meron Upon siya signing. ulit tungkol sa barangay election pag nagkaroon na ng final decision ng Supreme Court na naging unconstitutional kung sakaling yun man ang kapasyahan ng ating Supreme Court. So everything, sir, yung time frame is lahat kailangan madaliin. Para ma-resolve siya agad. May time kaya ang Supreme Court para pag-aralan po lahat. Ang epekto lang ito, yung December election will be moved. Move Paano na. nung nangyari So, nung last election? Sasabihin na lang na academic and tuloy niya sa ganitong date. Ang may tabo diha, tungod sa kapiki, no? I-move na siya. So, December naman to. Yun nga, i-move lang good kaya parang wala tulog ka election susunod sa tulog ka, sa katuig. O, January. 2026 ng hapon. Pero mo lagi, ang ato ang COMELEC, dili mo gud basta-basta nga murag magbuhat day magic, di ba? Pag katutog, tama tong gingon ni ato ni Agra nga kung mubuhat ang COMELEC nga mag-action sa barangay election, niya na pirmahan mo itong balaod. Kung ma-publish na. Kung effective na itong balaura, Kung ma-publish. kung na-publish na ito siya, niya, magtrabaho gyapon ang Di na pwede. Di na pwede ang COMELEC. So, illegal na ang ilang ginatrabaho. So, kanabang very complicated. Kini ba? Kita ko karon. Kung ma-publish na, ang COMELEC, stop na. Oo. Samtang si Attorney Makalintal, file na siya kay nanami balaod. So, ang Supreme Court, sigurado nga di gina mahuman up to sa kato nakatakda up to December. So, ang usa ka posibilidad is dili siya mag-election sa December. Dili tungod sa balaod, pero ang balaod gipetisyonan pa man, tungod kay wala pay panahon ang COMELEC, no? So, posible nga ano po, no? Hangtod mo abot ang pod ang November next year. Kaya ito pa na yun. Sige. Ito pa minahon, ha? And isa pang pagpapaalala, no? Ang huling eleksyon ng barangay, December 2023, dapat nagkaroon ng halalan. Dapat may halalan December 2025. So under that law, 3 years 3 years man. pero 2 years lang makakaupo. Yes. So effectively, ang epekto ng bagong batas ay 3 years ang term ninyo ngayon, Yes. pero you will be able to serve 3 years kasi next year ng election. Tapuson na nila ang 3 years. Na-correct mo yung kakulangan nung pag-upo namin. Kasi iba ang term sa tenure. So, ang term nyo 3 years, pero ang tenure ninyo o yung actual state office, 2 years. 2 years. So, ngayon, because of the extension of the term, Na-complete. yung 3 years ninyo, effectively 3 years kayo makakaupo. Yun naman ang Katuig. December 2025. So, hindi ko makita ngayon yung logic na sa Supreme Court nag-declare ng isang unconstitutional
Again, unconstitutional for the term Katong milabay, oh. sa mga bagong Oo. mananelect, Oo. di ba? Mm. two possible decisions here. Yes. Unconstitutional or Constitutional. So, may mga argumento for or against each Oh. argument. Mm. Konting balik-tanaw lang, no? Itong Makalintal versus Pero basically, mag-election yun next year. Posible yun. Dako kayo posibilidad. Oh. Unconstitutional yung Oo. postpone mo po. Una, Mm. batas siya tungkol sa postponement. Mm. Hindi siya talaga batas tungkol sa extension. Yes. Okay. Number 2, sabi ng Supreme Court, bawal ang unli postponement. Huwag ka naman postpone ng postpone. Oh. Mm. Kasi there was a third attempt to postpone. Mm. Okay. Huwag naman unli. Kasi pag unli ang postponement, no, nakaka-violate na yan, nakakasagana sa karapatan ng taong bayan Na pumili. for suffrage. Yes. So, kailangan maliwanag ayon sa Correct. Supreme Tama Court ka, decision Tony. na yun, ang eleksyon ay dapat regular. Yes. So, pag postpone ka ng postpone at postpone, hindi na nagiging irregular na ang eleksyon. Correct. Pangalawa pang mahalagang sinabi ng Supreme Court was, kung magpo-postpone ka, kailangan may valid grounds. Mm. Ano ba yung grounds before? Mm. Walang pera at election fatigue katatapos lang daw ng 2022 election. Sabi ng Supreme Court, hindi yan valid grounds. Mm. Mm. So, ang sinasabi ng Supreme Court yan, according to Makalintal versus Comelec Part 1, noon po yung decision na yun, Yung kinakailangan noon. merong isang legitimate interest ang government para validly mag-postpone. Mm. Ngayon, ang sabi po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, BARM election. na kailangan, without practicality, it points towards na dapat mag-postpone sapagkat meron tayong BARM election, first ever in the history of our brothers in Muslim Mindanao, Mm. at importante sa peace process ng region na yon. Is that a valid, legitimate interest of government? I think it is a legitimate interest, pero siguro ang fundamental question, ang batas na ito is not really about postponement. Mm-mm. Yeah. Correct. Extension. Epekto lang Correct. ang postponement. Correct. Okay? Oo. Ang batas na ito ay fixing the term of office. Correct. Mm. Of course, sasabihin ni Atty. Macalintano kung sino pang magpapile ng petition would be, Mm. okay, extension yan, pero alam naman natin, pag nag-extend ka, may postponement. Yeah. Libog, no? Ah. So, ang isa pang issue dito, Ano siya ba? Understood na. if ever postponement nga siya, Oo. hindi naman ito pangatlong postponement. Mm. Ito Oh. ay first postponement lamang. Hindi katulad ng dati na pangatlong postponement. Pangatlo na. So, Oh. ito first postponement. So, yun yung Oo, argument oo. and counter Mm. argument. Yes, and more specifically din, kung itong na-observe namin, as a layman, titignan namin yung batas, wala naman din nakasabing postponement. Ah. Postpone the Gani. postponement is an effect. Oo. Implied na siya diha. Epekto sa balaod. Yung sinasabi Sa- ni Senator Annie Marcos. Implied siya. Nakalimutan ko na yun, but a relevant matter to the discussion. No? Oh. So, again, Oo. it's a law about extension. Yeah. Postponement is an effect. Effect. Mm. Okay, unlike yung dati, postponement talaga Oh. ang batas. So, Batas. wala yung counter sa ito na makalintal na. Ha? Retroactive. Di, mo to yung counter, mo to yung explain ni Kuan. Kumbensihon ni Atty. Makalintal ng Supreme Court nga parehon na sila. Oh. ng SK. Is that retroactive kung hindi mo matatakbuhin ang mga SKs? Although sinabi na nga kanina pwede tumakbo, yung mga nakaupo, basta't hindi Ang edad. age. Oh. Meron pa ba dito mga provision na masasabi natin retroactive? Kagaya siya sabi ko ni Atty. Matt. Mm. Una, walang word na retroactive dito. Prospective siya. Kaya nga, ang pwedeng retroactive lang yung pag-incumbent ka na at naka 3 terms ka na, hindi ka na nga pwedeng tumakbo sa darating na November. So, pero again, prospective talaga siya, no? Although may ganun ng argumento na may retroactive effect. And pwedeng baguhin nga ng Kongreso ang termino. Pwedeng nga limitahan ng Kongreso ang consecutive terms for barangay. Kasi nga sa saligang batas, Kongreso ang bahala pagdating sa ANES, pagdating ng barangay. Ah.
Pag mayor ka na elected, 3 terms. Kumilik. 3 terms. Pero, by the way, no, pag ikaw ay elected sa municipal official, kasi pag appointed ka, the term limit will not apply. Yeah. Pwede pa kayong tumakbo. Example. Appoint na siya. Example, Vice Mayor in Mandaluyong. Yes. Sasabihin ng Kongreso, appointed na ang Vice Mayor. Hindi applicable yung 3-year term. Kasi yung 3-year term applies to elected officials. Yeah. So, looking back, lahat ng mga pinag-usapan natin, ito pong Republic Pinagdagan niya, first time pa siya. 1, 2, 2, 3, 4. So, pag nakaserve na siya, okay lang kakuan. Karon. It's a whole different animal from the last. That, again, that's one view na dati extension. Dati Postponement. Karon, fixing the term. Na siset ka ng panibagong termino ng barangay. First time nagkaroon ng 4 years. Kasi nga dati, So, ano siya, retroactive Bago. ba rin? Kana bang, mahimo bang first term nito na? Okay, Adili. pasok na rin ako dun sa daming tanong ng mga ano ko mga Sige ko na. Pag ang petitioner ngayon ay humiling ng TRO, yan. Okay. Pero, Will the Supreme Court, una muna, what is a TRO? Para at least malay down natin yung mga premises bago tayo pumasok mo sa yung sige. temporary restraining order. Yes. Temporary kasi hindi pa nagdidesisyon na ng Yes. kaso. Pagbawalan muna. Supreme Court muna, tapos to. Yeah. Yes. Ang epekto ng TRO sa usapin ito ay hanggat hindi pa kami nagdidesisyon, COMELEC, ituloy mo yung mga ginagawa mo para sa barangay election. Okay? Yun ang posibleng epekto ng TRO kung sakali mag-issue ang Supreme Court. Ipadayon tong trabaho sa How long sa preparation for barangay election. take effect? Sa Supreme Court, walang Limitasyon. period ng TRO. Until Pwedeng ma-dispose nila ang kaso. Unless, i-lift ng Supreme Court yung kanilang in-impose na TRO. Kasi sa lower courts, 20 days lang Sa Supreme Court, pwede forever. Okay. May tanong ulit ako. I will play the devil's advocate here. Sige. Pwede na dugayon ng tiyero. Nya ka, muling ko na sa mo, mga 10 years. Kung walang time limit ng TRO, does it mean na tuloy yung December 1? Yes, or konting postponement. Oo. So, Kasi konting, hindi talaga mga nagsalig January 2 na. January 2 na mo mag-election. So, ibig sabihin, kung halimbawa, May tiyero. inabot na tayo ng November 15, kunyari, malapit na yun. Ang filing, October 1. Talagang pa-extend ka ng PR, sabi niyo nga, unlimited. Pwede sabihin, okay, mag-decide na kami, okay, January, pwede move na lang natin yung election if ever. Yes, but 2026 pa rin. Pero January. Kasi December yung election mahaba ang preparasyon ng isang election. So, kung may TRO, then kailangan COMELEC should be ready. Baka kayanin nila ng December or baka January na. Pero kung sinabi ng COMELEC, teka muna, yung printing tsaka yung ink, ito, natuyo na Pwede ba natin sabihin ng Supreme Court? Okay, bandang May. In November na lang. Mayo na pod. Kailan nila kakayanin? Okay. So, hindi ba sorry ka. Sige po, may tanong ako kasi tungkol dyan sa TRO. Kasi ito yung will it still be feasible for the Supreme Court to grant a TRO given that the schedule is very tight? It's the Supreme Court. Based on the behavior of a Supreme Court. Okay, hinaminaw mo sa atong tulumanon ang bidisyo sa bagatan ha. Doon na lang tayo tulog ka mga guest diri sa atong tulumanon ang bidisyo sa bagatan. Si Atty. Agra ni Supreme Court, dating Justice Secretary. Muna itong guest karon, okay na si Kapitan. Muna ang COMELEC. Sa barangay tayo, mga guest na to. It's really up to the Supreme Court if maglalabas ang TRO and when issue the TRO. So, it all boils down mga kabarangay sa bilis o bagal ng pagdesisyon ng Supreme Court once the TRO is out.
If ever maglalabas ng PRO, if ever. Kasi Correct. pag didibatihan ba kung hindi Yes. ng PRO, Oh. the justices or the Chief Justice can make that decision. Isa pa ko. Ang PRO ba en-bank or kahit isa lang po? Alam ko may practice, pwedeng si Chief Justice lang. Or minsan pinag-uusapan nila. Oo. Ang in-bank, ang kinatibukan. Pero palagay ko naman siguro, Ang in-bank may decision. Supreme Court knows that it is a matter of national import and very urgent. And I'd like to think that, of course, the Supreme Court knows that. Kaya sana they will decide the matter sooner rather than later. Yeah, I think so. I agree. So magkakaalaman pa rin tayo this year siguro, ano? I think so. So, ang mangyayari dyan, may magpa-file ng petition. Yes. Meron bang Nangandam na gani si Atty. Mac. petition? Wow. Meron bang mag-i-intervene? So, what if ang daming ganung party? Magkakaroon ba ng oral argument? Yun ay depende sa Supreme Court kung ano ang mga papayagan nila o hindi papayagan. But again, hopefully, kasi habang tumatagal ang process sa korte, nadi-delay talaga yung December election. Yun ang epekto naman ng petition. Ikaw na. Okay. Well, okay na ako. Ang dami natin natutunan kay attorney. Sabi nga niya, parang pag-aaral natin to. Alam niyo, attorney, when this started almost 2 years ago, ito yung pag-file hanggang sa ngayon, yung mga kapitan natin, tsaka yung mga agawad natin, noon nahihirapan pa, ano daw yung first reading, second reading. Ngayon, sinubaybayan. Di ba, kapitan? Sinubaybayan ng lahat ito, hanggang sa maging batas. At ngayon, kahit sino, kaharap ng kagawad at kapitan, alam na nila ang proseso. Congratulations po sa ating lahat. At least, Graduate na mo, graduate. experts na nakakausap, naririnig nyo, para at least malinawan at hindi lang galing sa amin yung aming mga sinasabi. Yes. Ito na po si Attorney Alberto Agra at siya po ay dating Justice Secretary. So, sino pa ang gusto nyo marinig kung hindi yung mga gatong matataas na tao sa atin. Yan po. So, Maraming salamat kayo. Attorney Agra, no? Tulo. Retired Chief Justice Agra. Si Kapitan. Ito ang barangay tayo na programa. So, salamat kayo sa informasyon. Amo to, no? So, at least karon kamo po diha, mga barangay official, So, paghuna-huna po mo. tanawan ninyo, mga barangay official, kung Di na mo mangandam, mama, angay na mo sa mong, mga mudaganay, tanawan ninyo kay Murag, urong sulong ba? angay na batang, Dayon o dili. again, this is another, lain na po ni nga, kuan ba, bugno sa legal nga mga panghuna-huna. Ibalo man ta, although, kung tanaw na to, sa atong nasod, daghang mga legal experts, pero lahi-lahi po ang ilahang interpretation, na po sila basihan. Pero ang pinaka-kasagaran, ang pag-interpret nila diha, kung asa mo pabor ang ilahang interes. Correct. Di ba? Correct. Muna siya diha. Mostly sa mga pangitabo. Oh. Kung sa interpretation, kung nasa pabor ang interest, Adto gini mo na interpret, siyempre. Mo interpret ay ka nga dili pabor sa imuha, sa imong interes. Pero ang pinaka-certain is kamo nga mga barangay official, pangandam gid mo ay mo kumpiyansa, no? But definitely dili madayon sa December, sa gipita? December 1. December 1, tinga December 2. November 2. Kalag-kalag po ang schedule. Tinga ni December 2 madayon. Posible po. Karong gihapong tuiga. So, naman ko yung proseso, na filing, na campaign period, na mga inana, dapat printing of ballots, na daghan kayo nga proseso. Dili mong siya magic ko diya na yun. So dapat by October filing na, no? So dito ba pass man na siya. Dili man din na sila mag-imprint na yun beforehand, ha? Siyempre kay naman din exact timeline. Na kung magpa-print ka 1 year ago, mura mo. Dili pwede. Na ng mga papel, ba nga kuan ba? So nagid ay timeline. Pero nga sa ani karon, at least masabtan sa mga yanong nga lungsuranon, nga dili basta-basta day magkandak og barangay election. pero ang matayanan diha. Ano di ba, no? Kung may TRO,
kung wala pa TRO, ang kumilik stop sa sila sa ilang proseso. Ang TRO, Pagka na TRO, ang kumilik padayon. Oo. No, kung doon na TRO, Oo. scheduled October, mudawat na sila og mo-file og candidacy. pero ang TRO dili man na siya ma-issue kung walay mo file pod og complaint. Sigurado mo to si Makalintal mo unahon niya TRO mo unahon. Lagi. Unya Oo. ang TRO niya, og mag-file siya complaint na pa may hearing Oo. sa in-bank or sa Supreme Court. Oo. Paminahon man ang iyang side o sa vice sa side pod sa gobyerno. Oh, lagi. Pero ang proseso mo itong kita now, palitan karon kung moingon nga doon TRO. Automatic ba nga kung panamitan mo file siya complaint, unya mo file na siya TRO, automatic ba i-implement dayon sa Supreme Court? Dili ba? Or Hearing. napay hearing before sila mohatag og TRO? Dali ra ang TRO ani. Ang TRO kay temporary man na. Mintras kadagan pa ang kaso, ang Supreme Court mo issue og temporary restraining order. Kung adunay TRO pasabot nga balik sa nanday katong bagong balaod ng mag-eleksyon sa December. Nagprinta na ang kuhan. Pwede nang kumilik mulihok. So ang punto diha, pag file sa certificate of candidacy by October, dapat nakapile na mo. Kaya kung dili mo file, unya kunog mudaog to si Makalintal, kay election yun. So wala na filing. Di na mo ka-file. Technical mo. No? Manay dapat bantayan na, no? So, dapat sa October 1, Oh. filing ba na? Mo file tabi sa gula pa File. filing ang Oh. kumilik. File good. Ako sigurado. Mateknikal niya kanya way kalaban tong nag-file dito. No? Bitaw. Oh. Mo na yung mga possibilities ba? Oh, mga Nga posibilidad ako ang na. discussion karon kung ano ba talaga? Unsa ba gyud? Unsa ba gyud padulungan na to ani? Definitely, wala Oo. election December. Pero, dili tungod kay dunay bagong balaod. Tungod kay questionon ang bagong balaod unya wala na panahon para nga madesisyonan. So, kung doon na nimo mo petition sa korte, mag-issue og TRO, kung doon na TRO as if nga walay bagong nga balaod. So, temporary restraining order, status quo. Yung tag-status quo, as is, kung unsa ang balaod nga dapat implementar. Ang status quo meaning, mag-election sa December. Pero kay wala pa panahon, kaya dito ma-dispose. So, pero ang kumilik, pwede na siya mo padayon sa iyahang gimbuhaton. Sa ilahang calendar of activities dapat for the election sa December. Di ba? Sa maglibog muta. Ganong kung dili kay mo na ilahang trabaho, ministerial man ilahang trabaho. So, ang makapugong na sa kumilik pagpadayon sa ilahang preparasyon kung walay TRO. Once doon ay TRO, bantay mo po October file gid mo. Sigurado. Ang nakapile diha niya ug mudaog ang petitioner mingon nga dapat mag-election sa December. Official candidate nakatula naka-file. Alang-alang. Ay, gimog kumpiyansa. No? Libog tayo. Sa mo tong kalibog ron, no? So karon ang attention sa mga tao ron nawala na po dito sa kanang lalis sa Supreme Court nga desisyon o katong lalis sa katong desisyon sa Senado may tungod sa impeachment, no? Balhin na pod, no? Nawala na impeachment. Okay. So, kuanta kana bang balay sa tagamay? Oh, sige. Ako sang ikuan, ikong congratulate og usab ang ato ang bagong napili nga Digo City Federated PTA officers. Digo City. Ang presidente nato si outgoing man si Kagawad Peter Julay Solomon, siya mo incoming si Attorney Maria Mr. Rolando Ramos and Sergeant at Arms si Mr. Peter T1. So congratulations sa ato ang Federated PTA official for the year 2025-2026. At least dako og rule ang Federation President. Ngano man? Ang atong local government code labi na diri sa katong bitaw sa local special bodies. Dako kay ni siya eh. Automatic na siya nga CSO representative dito sa kay mandate kapil diha sa ngadiin diha mo sila maghisgot kung unsaon, no? Mo na siya ang importante nga role, usa sa mga importante nga role sa PTA president, no? So congratulations. Ato apod nga kuan, ato apod nga gitimbaya
mga nandaog ng mga board of directors Sa PCL. sa Sa tama. PCL. Congratulations day Hmm. sa ato ang mga bagong napili sa ato ang PCL, si former Mayor Peter Baltan. Peter Ay, Paul. ato Peter ang Paul. Peter Paul Baltan, mulingkod na siya as Valentin. part sa board member. No? Ex-officio. Ex-officio member. Ex-officio member sa ato ang provincial board. So, Kauban na siya siyang anak. duha na sila ang Oh. board member sa ato ang probinsya sa Davao del Sur. Mag-ama. So, congratulations. And the Vice President sa ato ang PCL, si Condrado Bismanos. Taga, magsaysay. Atong higala ni, Oh. si Brother Nonon. Hmm. Congratulations. O niya, the rest ng mga officer. Ako ang naibalaan sa mga board, si Pugi Humawan. Congratulations, brother. Naisasagon oy. Ato ang atong kauban nga kanhi barangay kagawad sa barangay Sontri nga napili isip number 2 nga kagawad sa ato ang siyudad sa Digos. Congratulations. Tanan nga mga napili sa PCL. So, mana siya. Murag kulba pud pa nga election kay grabe man dayong palito. Mahal na daw? Mahal na. Napalit ako dunggan ha. Dili na ni sure gyud nga balita. Ako nagtag 70,000. Si Tin talaga. Mapoy ako nadungog. Ko nga. Mahal na lagi daw ang election karon. 50 ha. Ko nga ana day na. So, hindi ko katuo ba na atong miagi mangod 5,000 ra matibalik nila namo. Namo. Dahil palit ay mo gyapon. Bitaw. Ana gyud na. Nganong inana ka mahal? Mao na ito nga na ako nadungog sa una. Oo. Nga nahuman na siyang term pagka board member. Gusto mo dagan o kanang membro sa sanggunian sa munisipyo. Nya gikondisyon na daan nga kung mudaog siya suportahan para mahimong PCL. Hindi pa ko na. Para balik pagka board member. Sure. Mao ti rason nga nasuko wa na mudagan pag konsehal. Nagdagan og vice governor. Ay, Gusto gid. Mao din ano. Iskot na. Muna shortcut din, no? Shortcut na mahimo kang membro sa sanggunian. Wow ba? Stilan. Mao na di ay, mao din na, no? So, kapitan, kung gusto ka mahimo pong board member, dagan sa kang kapitan. Nya siguro ha, nga mahimo po kang ikaw ang EBC sa inyong lungsod. Pagka daw ka sa inyong lungsod, siguro nga mahimo kang kanang provincial federation pod. So, board member ka na. Ana na siya. Agi din mga inaana pamagi ba? Mo na siya, mo na siya. Doon ay konsehal nga wala man kadaog tong ako ang nga board member. Ako gusto mag board member. Pero sa man, pili man. Ana man na. Better luck next time. Sunod na pod. Congratulations. Tanan no? Pili ato. Ha? Angkat tong katban. Ana naman na. Igasto og dako. Kay natin mga post sa kuan, no? Natin mga post sa kuan nga kuan ni independent nga papayat ana pero sa katapusan sa istorya niya. Saan to mo kadaog? Better luck next time. Anyways, palain ta bro, national. Sige. Naminaw ko kagahapon sa whole hearing ba? Sa Senate. Kani-ganing pagwagtang nila sa absent ko gahapon na sa Senate hearing. Pagwagtang nila sa kaning online sugal. Online gambling apps. Naapo day illegal. Dapat kung mantangon man na tanan na wala illegal o illegal. Yes. Gambling per se is illegal. Correct. What is immoral is illegal. Gambling is immoral. Makalagot ta katong nasa kaning PC is sa to. STL. Dili katong chairman sa ba? Nga murag pinsa. Murag katong games and amusement board. pagkor. Nga nasi dipinsahan ay kanabang na illegal na po illegal. Unya hasta tong katong deputy governor sa Central Bank. Kanabang hangtod man kuno karon gabi karong adlaw
nga dili na makakonect ang mga e-wallet Oo. Ganun lang. Katong sa mga online games. Sa katong mga online games. Mm. Unya, gitry ni kanabang Senador Cayetano to nga nag-present or si Gatchalian ba to? Pwede, makakunik even sa banking kuan. Sa atuang kuan, atuang mga bank account. Nga mo connect gyapon niya na. Okay, mo kolekta man ito. Nagawas mo gud ning issue tungod kay daghan na nga sitwasyon. Unya gilaliman ka. Niabot na day og 31 million ang mga musugalay. Oo. Dali ra gud. Why pili sa idan? Katong mga sugarol nga mubaktas kay naglagyo kayo. Muadto mo gahin og panahon, mo biyahe. Tungod magkasugal lang. Kana pa nga diha na lang sa ilahang lingkuranan, pila sa cellphone musugal na. Problema ba yan eh? Wala. Kay hasta ang mga bata, wala. Gambling addiction is a mental health problem. Unsa man nimo karon pag-regulate sa mga edad, sa mga bata, no? So hopefully tinuod na nga walaon na. Kunya dapat na sila gitawag og KYC. Know your customer. Nga kana bang tinahanglan nga magkuan submit kag ID at the right age at kuan nga dili man applicable sa tanan. Dili gani. Kana bang murag baggibuang ang katawhang Pilipinon para lang makakwarta. I don't know, o pipila ni sila makakwarta. Scam lagi hapon. Ha? No? Kana bang scam lagi hapon. Inana sila katunto nga gibuhat nila dinhi sa ato Parehar gyapon na sa kuan katong sa una nga ang simpak kinahanglan iparehistro kay na mo gana ang simpak after registration nya mamonitor na ang tanang mga scammer diha pinaagi sa social media gamit ang bagong technology. So nagkabuang tanan pagkakabus ka wa magyapon di man nimo ma-detect kung kinsa nang gabinoang. Kana pang naminaw gani ko murag baglagot ko ng ilang tinubagan ba nga naagi nakakwarta sa ila. Dako posibilidad. Kay bilyonaryo man din ang mga nagkuha na ng online gambling. Kay inani mo god. Di ba luta, dire sa Pilipinas, grabe ka marunong ang mga sugarol dire. Sa mga tao tungod kay negosyo. Tanang legal nga sugal ako personally di mo kumutuo nga dunay legal nga sugal kay tanang sugal is illegal. Doon na po nagkaakibat nga illegal. Di ba? Doon na po siya kuan ba? Ang purpose man ng diha nga nung dunay mga pipila ka sugal nga gilegalize sa atong kuan para nga makakwarta po ang gobyerno. Makabuhis ang gobyerno. Pero despite na doon na po sila mga pamaagi nga dili dito sa katong gitawag lang nga legal, no? Pretan sa lasto sa una, di ba? Ang sige basihan sweepstakes niya legal to siya. Kunya ang illegal ato katong nagpalasto nga ato mo to illegal. So ang loto doon na po illegal, no? Sa STL gihimo ka na pero naagyapon ang illegal. So basta sugal pa kambal gina siya, legal o illegal. No. Kana bang madismaya ka ba? Pero gwapo, salamat kayo sa mga senador, labi na gyud ato mga senador nga nakahuna-huna na. Nga kana bang ako ganahan kay ko sa argument ni Marcolita. Nga kung mo istorya siya katong taga Marcolita, murag halos yan itamparo sumayo. Kay 3 years ago, nag-istoryahan na sila kabahin ni anak. Nabutanga. Kunya hangtod kuno karon, wa gyud nahitabo. So unsa ba day? Niya istoryahan din? Kana bang murag isayon-sayonan ba ka? Nga makikatubang ka nga istoryahon lang ka nga imuhan ang trabaho niya pagkahon wala gitrabaho. Wala siya. Kana bang I don't know kung very good kayo nga move nga dapat wala na gyud tanan. Kay gilaliman ka dinhi sa to mga professional, even professional doctors. Napildi og minilyon anang sugala. Dali ra mo kayo. Pero yung dali kung doon na kay e-wallet, even bank account, pastilan. Pero tirig yung dali mahurot sa imong kwarta. Kung na kay kwarta lagi pahurot. O niya, mao to yung nahitabo,
dito sa may Bukidnon. Mapildi kag minilyon na kung milyonaryo ka. Hindi ka milyonaryo. Dito nahitabo sa Bukidnon. Nga ordinaryong trabahante, 26 anyos nga trabahante sa usa ka gasoline station. Permero 16,000 ang na dispalko. Tungod lang kay sa undan nga sugal. Ang katapusan ng dispalko is 42,000. Kada ko na. Mo na siya. So, wala leads siya kay to istorya sa iyang mama, wala siya mental kuwan. problem na pod. Dito na ang nahitabo. Kuwan lagi, mental problem gini siya. Kaya bang addiction, cyber addiction, gambling addiction, and any form of addiction, it's mental problem. Yes. Muna nga, di na palang daan, dapat sa kuwan, pagsulod palang daan na, nanay daghan wala na gitolerate. Kana bang kung pwede pa lang nga mosulod din sa nasod Pilipinas, either dili na pasudlon. kuan mag-gambling o any kind nga mga dapat doon na tayo mo review niya na, no? Pareho na sa katong kuan ba, pugo, di ba? Ang pugo doon na legal, doon na po illegal. Ang uban po dili gusto nga undangon kita ko og revenue nga nasulod sa gobyerno. No. Pero unsa atong priority di ay ang revenue nga masulod og ang kaugmaon sa atong mga tao o unsa ba na? Correct. Unsa ba as those benefits nganong ginahanglan matag kong revenue para maserbisyohan ang katawhan. Nahitabo noon nga mayuran ang Bamban og foreigner. Kana sapo diba? na. Kana bang dini mind you, dili sa atong probinsya sa Bamban Luzon, kana kay mga insect dinhi nga mga illegal. No. Unya wata kay balo sa ilang grand plan. Tungod kay daghan kay mga investor. Kwartahan ba kay na trillion dollar na ang kwarta sa China. Mo-invest din sa to magnegosyo din sa to ang nason, din sa atong syudad, din sa atong probinsya. Unya mga sundalo, mga general din sa PLA. Di ba? Sa People's Liberation Army sa China. Pag-abot sa panahon nga mo invade na ang China, naka-invade na sila sa sulod. Di ba? Muna ato ang bantayan, mga kaigsunan, kung pananglitan na amoy na matikdan din na mga insect nga mosulod diha nga mo negosyo, o niya pananglitan, kadudadudahan ang ilahang pagka dikalit lang din na sa ato ang lugar, i-report na to sa ato authority. Kaya ingon nga mo negosyo, siyempre di man makanegosyo kung dili na mag-process o magkapital. Kapital. Siyempre, dito padaan sa pag-iyahang documentation sa iyang negosyo, moagi na sa gobyerno. Correct. No? So, mo na bantayanan, no? Pero kung kato lagi, ngano to si Alice Guo, nakasulod dito, dito pa nagsugod sa farm, dito pa gipanganak sa farm. So, sa'y tuyo nila? Mana? Ganong gusto sila mo dumala din sa itong nason? Ganong gusto sila na musulod-sulod sa ito ang local government unit? Di ba? Kuan naman to, puntahin to nila. Pero ang pinaka-purpose yun, katong ilahang pugo, ang negosyo nila. Illegal. Diba? Ang negosyo nila mo yung pinaka... Legal and illegal. Legal and illegal. Mo lagi, kung ano na lagi nita, mag-rest na lang ko to other revenue. Di na lang ta pinaagi sa sugal. Kay dili mo gina siya pwede. No? Ang pugo mong ang authorization sa pugo, ina niya, sample sa inyo karon kamong mga Facebook account. Nay mo add sa inyo mga gwapa kayo. Pagkahuman tintal-tintalon dayon mo invest ng cryptocurrency. Bitcoin, mga kuan. Pagkahuman, pa-invest mo pinakagamay is $200. Mamanaykutan nila sa mga pugo. Nga kasagaran nga ang uban mailad. Di ba? Wala. So, mao na tanawan ninyo, i-review ninyo na kay basin og daghan ng mga nailad kan mga naminaw karon. Kaya basta diha na gani mga Bitcoin ug uban pa diha nga mga kwan sa online sa padulong na gina dito. Kaya nagapalikod ana mao mo gid ang ilahang kan katuyuan. Dili man tas mingon mo nga kanang Bitcoin illegal ta. Di pareha na. Example na to na. Namang operation ana kay kwan man cryptocurrency man na. Kato gingon ganiha ba nga basta do na gani legal, na gani illegal. Ya agat to ka maupil dito, apil ka ato ka dito masulod itong illegal, gigamit ng itong legal. Panadaghan kayong buwan sa social media. Mana ibantayan ninyo kay basi maka-invest mo niya. Gwapa-gwapa ba kayo na? Niya pag human inganyohon na dayon mo. O niya daghan kay mga pamaagi karon, labi na gyud dinha sa mga pugo, mga kanabang mga kuan. O niya pag human ang uban Pilipino na dayong mga tinuhak. Di ba?
gamit lang employ lang din na sa Pugo. ni gamit lang kuan mga kuan nga mga foreigner pod. Inana ba? Wala nga ato ang giwarn ang mga katawhan nga namin, especially mga kadabsuranon. Kung kay dili gusto nga ato ang gobernador atong vice gobernador nga daghan kay mga kadabsuranon nga mabiktima sa illegal. Especially na mga recruitment. Ha? Tanawan ninyo na kay naami so uban na mos barangay kagahapon adlaw nga nagbiyahe siya padulong sa asa to pag-abot sa Dubai illegal ang iyang dito, iyang visa. So dapat kinahanglan pa mo balik sa Pilipinas para ma-change ang iyang visa, working visa, kay dili mao pag-abot niya sa Dubai. So dapat diri padaan ang tanang mga ahensya sa atong gobyerno nga dunay kalambigitan pagpagawas sa atong mga kaigsuonan. Labi na sa paggawas, tanawon gid nila, no? Kaya nga dito naman siya na-detect paggawas na dito. Ano nakakuha man siya dili mao nga visa. Unsa man gihimo mo sa immigration? Sa immigration, sa airport, dili na ka pwede ka. Dili na. Dili ka pwede pa agton dito. Tungod kay magka problema ka. Sa pag-process pa ng daan sa iyang mga papilis. Ganda na, di ba? So, mo na, tinabangay lang yun. Niya kan abitong dininood lang sa pagpakuano kapag di mabiktima. Kaya mo na kasagaran sa una, mga edad gipang piki. No? Niya. Even din sa ato ang probinsya, na lungsod din nga nagrehistro mga insect, di ba? Oo. Pagka, manay mga palusot ba? Bila to, naganda-ganda to katong pagkabulga to na diri Santa Cruz. Sukod na to, diri Santa Cruz. Na istorya po na ko itong bago nilang bago nilang municipal registrar, civil registrar, no? Narutsan gid sila o wala naman to sila. Dili narutsan nagi nagkuan diha. Sindikato. Oo. Kaya na may bayad. Oh, siyempre. May bayad na. Oo. So dako to na sindikato kay niabot kog 1,500. Oo. Gipang tanggal na buto ni mayor tong mga tawhana to sila. Mo ba? Oo. Kay ikot dugan ako nakabantay na Santa Cruz. Kay kasagaran mga gikan dito sa may Maguindanao areas, Tabato areas, mga batanon, pagkuha sa pagtanaw sa birth certificate, Santa Cruz gikan. Ano ba? Niya po. Kabisado ko na to ang ang mga lugar diha. Niya. Pagtanon, asa man ni dapita? Dito na. Daghang kog nakuha na, daghang kog gipang kuan na nga wala gina kog gialaw. Kung ako lang tigi pasabot nga dili ni para sa para ni sa inyo ha. Yung kayuhan. Paabot ng good mo sa insakto yung edad. Gusto mo mugawas abroad. Kanya pagkuha mo illegal age. Oo. Pagkuha mo og mga tama nga mga papilis, mga dokumento, kamo mo makaluoy. Kanang ilaha ba nga irehistro, delayed registration. Mga batanon pa, ipataasan ang edad kay para nga mag-qualify para mag-abroad. Mag-domestic helper. Ma-exploit sila dito. Sigurado. Base sa experience, base sa ilang edad. Kunya mo na prone to rape, di ba? Kana mga pila ka dekada na nahitabo ba niya pagka karon recently ni buto apil di ang kuan tungod kay luag lagi ang patakaran na itong ilabay katuigan. Ano inana ba? Na aday dinhi sa tuang probinsya nga nagbuhat og ginana mga kuan, mga butanga. Ana nga pahugtan gina dapat ang inana nga mga kuan sa local civil register sa PSA na mag-check or apil pa na sa audit ng mga inana. Sa mga kuan ba? Nabay nag-check ana, nabay may ahensya ana. Nabay ahensya ana nag-audit ana mga kuan na. Sa PSA man, PSA. Ang mga local civil registrar dili na sa PSA, no? Although moingon sila nga ministerial ang ilahang trabaho, dawaton nila dito bisag dili po na mao. Kaya certain po ninyo kaya mo pumoy mga kuan. Peta pa ingon ana, kamo gyapon malambigit, no? So ato ning nakuha karon ko. Constant mo ko lang ato ang engagement karon sa PSA o sa local civil registrar tungod sa ato apong program sa Muslim civil registration. Tabang tanga marehistro tanan mangun ana mo na nga mahisgutan na siya mga butanga. So dapat i-intensify gina siya nga mga para nga kana gud mo butang dili man na kay ato sila kundi nagatabang ta sa ato ang mga katawhan sa mga kaigsuonan. So balikan na katong illegal gambling app sa to ang cellphone. Naka-akibat po din na katong gitawag na tong illegal mga illegal pautang. Oo. Tungod kay ang kana day mga kanang pautang kadaghang mag-offer og loan diha. Pautang apps din sa tuang atuang cellphone. Uyaw kayo maningil. Mao na uban diha nalulung din ha
pagkahuman nagka-problema na gani. Gani, kay isa Diba? pa diya, Usay, operan bastos pa ka. yung kayo. Operan ka og kuan, yang pinaka punto diha is ang imong data imong nahatag na sa ila, di ba? Kaya di mo ka makalon. Gani. Dali Isa ka sa- makalon, mingon sila nga isa dali sa na. Isa sa ilang kuan, kung na kayo na ilang matingala ng gobernador, Oo, mayor oo. nga na at matawagan sila, maapil Oo. sila sa imong kabuang. Di mo sa reference. Oo, unya, pagkaman binastusan ba? Oh. Nga kani siya kanang kuan, wa na mo bayad sa utang kana may Oo, mo lagi. Update kay maningil. Unya, pagkaman dili din na sila regulated sa central bank. Dili kay online naman na Sa sila. kuan na rin na sila, secret din sila kutob. Nagpa-register sa SEC, Di ba? pagkahuman, Unya, nag-operate na yun. Nagpautang sila na supposedly Bangko Sentral ang mo regulate sa ila. Bangko mo na siya nga trabaho. No? So, yung ila paspas kayo, lipay po taon tayo nga. Interconnected na sila. Posible ang mga tagyaan ng mga gambling apps. Maura po'y tagyaan ng mga pautang. Oh, lipay ka kay dali ka nakautang mo, process sa loan, bukan na. Pero bantay des pagpaningil. Oh, paningil niya. Grabe na. Ang sangkatutak na interest nga murag moabot og 1,000%. Multiple ba? Multiple. Oh. Yang tod malulong ka na, maipit ka na maayo, hadloko na po ka nga kasuhan, yun na ba? Daghan kay mga biktima na niya kana bang ini even sa to adini sa to probinsya daghan kayo ng biktima niya na. Mao na nga careful ta mga kaigsunan, labi na gyud mga kabataan nga moapil-apil ta ng sugal. Labi na gyud Online, kanang online nga sugal. Sugal. Oh. Kanang gitawag nilang scatter. Daghan day kay operator ng scatter bro. Kana bang dili lang sa scatter, dili lang day kabuk usa ka buok kuan na la daghan kayo sila. Mao na nga sa ani nga hilaliman ka from 2024 8 million lang ang lulong. Karon data ha, sa pagkor from January to May of this year niabot na og 31.9 million Filipinos ang naga-appeal anang online sugal. Oh, mo na siya. Di ba? Oh. Kana bang maingon ka na grabe pagtaas unya ang problema na mental health problem sus kilaliman ka. Stress ka naman. Sana nga paagiha ba? Imagine nimo na. Tanawan ninyo na kung kinsay nagpaluyo ini. Imagine ninyo na kung inana kadaghan moabot ng 60 million ang mga manugalay. Kinsay nagpaluyo ana? Posible na inasod nga nagpaluyo. Na, siyempre. Posible na ay mga kuana na. Kay buangon taning mga tawhanan ni kay para buang naman sila pagsukat daan. na to dinha sa ilang nasod, wala na mga buang na ni ang dinha. Oo. Di ba? Careful ta na. So na, katuro man tong online sabong. Oh. Karon daghan naman mga high-tech na po kayo nga sugal. Oo. Na diha sa kuan. Tanawan ninyo na. Kay ginatun-an ta nga utok ang gikuha sa ato Pinaagi ni anang gitawag nato og gambling addiction. Oh, katos mga sugarol. Tanawan ninyo na. Kay i-review na to na mga katawhan, mga otoridad, ato siguro nang iskutan kung unsay ato matabang niya ng mga butanga nga nagasulod sa to without us knowing nga naay nag-operate niya sa to nga mamahimo na tang kiko o mamahimo na tang kingkoy sa ilahang mga pagdala. Di ba? Diri na lang ta sa ilang kamot i-operate. Nga mosunod na lang ta kung unsay ilang gusto mahitabo. Wala pa na niyo na matikdik nga posible na mga butang nga inaana ang pagkabuhaton nato mga katawhan Pilipino. Di ba? So, kuan Mga siya. katawhan, Dili ni siya ato basta. sigurong i-aware. Muna, tama po na at least ang Supreme Court karon nasugdan na nila pag illegalize niya ng mga illegal na pagbawal pagkuan diha sa mga online nga sugal o Senate Investigation. ang Senate no hinaot nga tinudon dili kay puro lang po grandstanding Gani. kay pagkahuman wala gihapoy epekto ngadto sa tinuod nga problema Gani. ang road cause ba atong kuanon Dili magud ni kanang problema lang nga ato lang gi-imagine ba. Nagakahitabo ni siya. nana Gani. Oo. Daghan kay karon nag-antos. Di ba? Nga matingala ka na prinda na ilang mga sakyanan, ilang balay, even mga alahas tungod kay nalulong sila ining gitawag nila sa una o gambling addiction. sa una lang taran kay to atong kontra ang ingong bitaw nga katong mga scammer so ato na at least sumpo na wala na kayo
O di kabalo nga nara diha sa kuan, ikaw ra pud imong kalaban. Correct. Ano man? Kay ikaw ra may ga-operate diha sa imong kuan, gadget. Correct. May pato sa una kay naman tay kukuron. Bahala di maabsan. Kanya, og imuhang palaluman ba? Oo. Lantaw ba? Posible kaayo na agay mga grand plan ning mga butanga. Siyempre. Di ba? Siyempre. Kana bang naay mga nagpaluyo ini nga mga agalon nga posible pagtanaw nila pag inaani na ang dagan karon daghan na kayo mga kuan, so mentally problematic na yung komunidad sa Pilipinas. Sabot nga doon ay lawom nga kuan, doon na lawom nga agenda to infiltrate dili lang sa territory actual kundi hinahinay mental apil na ang mga ano, so mo na nga diha mo sulod karon ang pagtinabangay sa tanang ahensya. Yes. Ang atong Department of Education para sa atong mga kabataan, doon natin klaro tarong pamaagi sa atong edukasyon, nga tarong pod nga pag-implementar sa mga infrastruktura apil sa ato ang eskwelahan ug uban pa nga mga ano na mga kuan na karon no, dapat ang kanang mga insertion diha sa Senado ug sa Kongreso. Wapo kayo No? kay Di- magamit na sa- nagsabit na ba sila og budget for 2026 Oh, nga 2026. 6 points pila to. Mas dako pa siya sa budget sa presidente ang ilahang insertion. Ang insertion ang insertion sa Senado ug sa Kongreso mas dako pa sa budget nga gisubmitar sa ato ang pangulo nasod no. Oh. Susunod po Sunod, atong isgutan, no? mga problematic projects nga nagakahitabo o na mo pinakadako nga kaon sa pay kay number 2 ba ang DPWH. Oh. Labi na gyud ka ng mga flood control project. Oh. Kay namo tuy kuan gud nga pwede mo gud na nga dili tanang project adto dito ihanok sa DPWH. Correct. Pero ang Department of Education, pwede man ang DepEd mag-implement og mga infrastructure. Kumplituhon na pod ang ilahang mga kuano. So, yun na siya. Man nga giabuso pod na doon ay mga mao ni nga budget sige ha. Tingala ba sa panang session. So, dugang budget ba? Dugang budget nga giagi diha sa mga ahensya. Nindot kay nato ng palawman. Anong palawman nato na paghisgot para nga masabtan. Nindot kayo nga ako ang nakita nga mga balita. Nganing pagkighinabi dito sa Alaska ni President Putin and President Donald Trump, kabahin sa pag-istorya nila, kabahin sa Kalinaw. Kalinaw. Nindot kayo ni siya nga Isgutan ng Kalinaw. lintunganay nga mga world leaders nga kontra kayo kaniadto ang ilahang kuana, di ba? Oh. Kanabang higpit nga kaaway pero karon nakikisurya. No kay hinaot pod nga tinarong ng ilaha kay kana mga dagkong nasod pod magisig tog Kalinaw. Ang ilahang Kalinaw ra po ilahang kunya daog-daog to magagmay nasod. Di ba? Oh, gani. Dapat na po sa intervention usab. Unta, no? Atong palawman pohon kaning nitabo na sa Gaza. Kanunay nga pag-atake sa Israel nga wala na pipili. Kana sila. Gani, gihimo na nilang gigutom na nila ang mga katawan sa Katawan. Nya kana unsa may gihimo sa mga dagkong nasod ana? Yes, oo. Kung sige gihimo sa United Nation na nga mga isyu. Ato anang gisgutan pohon kay murag dili lang na siya kuan na kalibutanon nga issues. Kung sa gihimo sa ICC ana, nya din sa Pilipinas 30 lang daw ka tawo ang gipangpatay mo, apil-apil na sila. Nya dito di lang kay kuan mga bata wag iklaro kayo gina, no? Dire puro lang sa huna-huna ni Trillanes nagikuha tong uban. Aksyonan na nila, no? So, mo na ang kuan, ampere na. Now, So, tuldukan na siguro atong oras, bro. so murag alas 11:30 naman day. So daghan pang takay tang gisgutanan Yes. kana bang do not take kalambigitan. Sige. Salamat, mga higala. Di na tayo mo-absent sunod para daghan tayong gisgutan. Excited ba ang tanan sa atong gisgutanan po? Daghang kay salamat sa inyong pagkuyog nato sa programa sa Bendisyo sa Bagatan dinhi sa DXDS and DXEY Radio Niga. Daghang kay salamat sa pagkuyog nato kauban ni Brad Sammy buhat kining inyo nagpabiling sulgoon gyud at bandasan pagingon. Gusto ko gawas nun ta. Kuan magito kong oras sa itong panagubas ng tunanon ng Bendisyo sa Bagatan dinhi sa itong sibihan ng DXDS o DXEY o live pa gyud sa ato ang mga Facebook. No? Sa ngalan na lamang sa atong sibihan sa TikTok o Facebook. Sa ngalan lamang sa atong station manager Ramon Sing Sibia sa atong technician si Commander RK. Sa ngalan sa Dabso Media Association. Sama sa nandan kining duha ka higala
manamilit, kini si Sami, magabilang spirito nga nagkanayon, muagi naman kita ng kalibutan na sa makausa, sa mga mayong binuhatan, sa mga kaluhing ating ipakita na to karon. Kung sa mga mayong binuhatan nga ato buhaton na to karon. Di na to tugutan kita maglangay, di magtagad, kini kita muagi ning dalan na pag-usab. Kini si Sami sa tumang sinseridad, abilidad, moral na integridad ang moingon. Ang makanunay pagpakabana mo'y ganti sa kagawasan. Ang makanunay pagpangita sa kamatuoran may makapahimo kanatong gawasan. Daghang salamat ug dalaygon ang labaw makagagahom.